Sila'y nagdaragdag at nagbabawas ng salita, sapagkat sariling daan nila kanilang ginagawa. Sila'y nag-anyo lamang na mayroong kabanalan. Kapangyarihan nito ay kanilang tinanggihan, sapagkat sila ay lumayo sa uri ng masalya. Ayaw nilang mabuhay sa kalooban ng Panginoon, sapagkat sila'y gumagawa ng kanyang relihiyon. Ika'y bumalik sa salita, sundan mo ang niya, pagkat si Jesus siya ang daan at buong katotohanan. Ika'y bumalik sa salita, at siya'y sambahin sa Espiritu at buong katotohanan. Ika'y bumalik sa salita. Sa kanyang dakilang pangalan ay papasok doon sa langit na kanyang kaharian, kundi doon sa gumaganap lamang kanyang kalooban. Kaya iwan mo na ang sistema ng iyong relihiyon, sapagkat ang Diyos ay tumatawag kayo bumalik na sa salita. Ika'y bumalik na sa salita, sundan mo ba niya, pagkat si Jesus siya ang daan at buong katotohanan. Ika'y bumalik na sa salita, at siya'y sambahin sa Espiritu at buong katotohanan. Ika'y bumalik na sa salita. Sa Espiritu at buong katotohanan. Ika'y bumalik na sa salita, at siya'y sambahin sa Espiritu
nasasalita. Ika'y bumalik, nasasalita. At siya'y sambahin sa espiritu at buong katotohanan. Ika'y bumalik, nasasalita. Ika'y bumalik, nasasalita. Ika'y bumalik, nasasalita. Dahil ika'y nagtagpuan, tinugin mo ang katanungan ng aking puso na buhay. Dahil sa'yo, Panginoon, buhay ko'y may katiyakan sa paglilingkod sa'yo, Panginoon. Aking lubos malagkanalan ang iyong buong salita, kaya ako'y naririto, sumasamba ng lubos sa iyo. Buhay ko'y iyong binago, dahil sa iyong buong salita. Buhay ko'y may katiyakan sa paglilingkod sa'yo. Dahil sa iyong purong salita, ako ngayon'y narito, na naglilingkod ng buong kagalakan. Dahil sa iyong purong salita, ikaw lubos na ang tunay na pananampalataya sa iyo, Diyos. Dahil ika'y nagtagpuan, tinugin mo ang katanungan ng aking puso na buhay. Dahil sa'yo, Panginoon, buhay ko'y may katiyakan sa paglilingkod sa'yo, Panginoon. Aking lubos na nagkalala ang iyong purong salita, kaya ako'y naririto, sumasamba ng lubos sa iyo.
sa pag-ibig ko sa'yo. Dahil sa'yo'y purong salita, ako ngayon'y narito. Nalalim ng buong kagalakan. Dahil sa'yo'y purong salita, ika'y lubos na buwan. Ang tunay na pananampalataya sa'yo, O Diyos. Dahil sa'yo'y purong salita, ako ngayon'y narito. Nalagit ng buong kagalakan. Dahil sa'yo'y purong salita, ika'y lubos na tagpuan. Ang tunay na pananampalataya sa'yo, O Diyos. Dahil sa'yo'y purong salita, ako ngayon'y narito. Nalagit ng buong kagalakan. Dahil sa'yo'y purong salita, ika'y lubos na matagpuan. Ang tunay na pananampalataya sa'yo, O Diyos. Dahil sa'yo'y purong salita, ika'y lubos na matagpuan. Ang tunay na pananampalataya sa'yo, O Diyos. Ang tunay na pananampalataya sa'yo, O Diyos. Ang tunay na pananampalataya sa'yo, O Diyos. Sa pag-ibig sa'yo.
Panginoon, sa kanyang biyaya tayo muli narito sa gabing ito. At muling makinig ng salita ng Panginoon na kanyang ihahayag sa gabing ito. Sa hindi pagtatagal, atin ang basahin ng ating talata para hindi tayo mabitin sa ating pag-usapan sa gabing ito. Dito sa may sa Luke chapter 21 sa verse 32 hanggang 36. Hey test, hey. Ito ang sinasabi rito. Datapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok kayo, malugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanila ang lahat ng mga nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat magpuyat kayo sa bawat panahon, magsidaing upang kamtin ninyo makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Connecting verse sa Acts chapter 1 verse 7 hanggang 8. Ito ang sinasabi rito. At sinasabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o mga bahagi ng panahon at itinakda ng Ama sa kanila sa sariling kapanahunan. Dapat tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-uli ang hangganan ng lupa. Sa Acts chapter 22 verse 15, sabi rito, sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Sa John 16 sa 13, ito na sabi rito, gayon may kung siyang espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat di siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, hindi anumang mga bagay na kanyang narinig, at ito ang kanyang sasalitain at ang kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Connecting verse sa Luke 12 sa 54 hanggang 56. Sinasabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyo kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo ulan, at ganun nga ang mangyayari. At kung miihip ang hangin mula sa katimugan, ay sasabihin ninyo, iinit, at magkagayon nga. Mga pagkunwari, marunong kayo umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo naunawaan ang tanda ng kasalukuyang panahon? Connecting verse sa Mateo 16 sa 1 hanggang 4, sabi rito, at nagsilapit ang mga Pariseo at Saduceo na tinutukso siya na sa kaniyang nagsisihiling na sila'y pagpapakitaan ng isang tanda na mula sa langit. At dapat siya'y sumagot at sa kanya'y sinabi, sa kinahapunan ay sinabi ninyo, mabuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula at ang umaga ngunit umuunos sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Kayo'y marunong mga kakilala ng anyo ng langit at dapat hindi ninyo mga kilala ang tanda ng panahon. Tanda ng panahon sa niyan. Ang isang lahing masama ay pangangalunya ay maharap ng tanda at hindi siya binibigyan anumang tanda kundi ang tanda ni Jonas at siya'y iniwan niya at yumaon. Sa Luke chapter 17 sa 26, ito naman sinasabi rito, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang araw ay hangarin ninyo makitang isa sa araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita at sasabihin nila sa inyo, narito, huwag kayong magsiparoon ni magsisunod man sa kanila. Sapagkat gaya ng kidlat at pagkislap sapagkat gaya ng kidlat at pagsiklap ng buwat sa isang panig ng silong ng langit ay naglilitawan hanggang sa kabilang panig
ng silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Tatapot kailangan muna niya magbata ng maraming mga bagay at itinakwil ng lahing ito. At kung paano nangyari sa kaarawan ni Noe, ay gayon din naman mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao. Connecting verse, last verse. Sa Mateo 17, sa 10 hanggang 13, sabi rito, at tinanong siya ng kanyang mga alagad at nagsasabi, bakit sinasabi ng mga eskriba sa kinakailangan pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, katotohanan, si Elias ay pumarito at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapot sinasabi ko sa inyo na parito na si Elias at hindi ninyo nakilala. Kundi ginawa nila ang kanyang mga anumang kanilang ibig, gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. At magagayon na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang kaniyang sinasabi. Kaya tayo muna manalangin sa gabing ito. Dahilang Diyos, minsan pa, Panginoon, narito muli kayo sa gabing ito, Panginoon Ama. Narito muli yung mga salita, Panginoon Ama, tinakda na iyong pahayag sa gabing ito, Panginoon, mga pagkukulang, mga sala, Panginoon, mga shortcoming na gawa namin, Panginoon, patawarin mo kami, At Panginoon, at ugasan mo kanyang balaladugo, Panginoon Ma, at kayo muli maghayag sa iyong sariling salita na malaya sa gabing ito, Panginoon Ma, ayon sa inyong tinakda, Panginoon, na may pang-usap, Panginoon Ma, Lord God, kayo nagsabi 2-3, sa iyong pangalan na rin kayo sa aming kaligitnaan, Panginoon Ma, Lord God, at wala mawawasa ang sarili, pag wala kayo, Panginoon, kayo muli maghayag ng mga bagay nito, at Panginoon, at gamito lang labing ito, Panginoon, sa inyong tinaktang salita, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon Ma, Lord, patubayang gawain ito simula sa umpisa hanggang sa patapos, Panginoon Ama. Matayaan niyo, Panginoon Ama, at maluwalhati matapos ang gawain ito, Panginoon Ama, na Panginoon na nabitawan lahat ng iyong ihayag sa gabing ito. Lahat ng mga bagay ito sa iyo alam dinadalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. At purihin ng Panginoon, magandang gabi muli sa mga kapatiran sa ibang dako, sa mga kayo naroon sa gabing ito. Pagpalain kayo ng Panginoon at ganda sa subaybay sa gabing ito. At pagpalang gabi sa inyong lahat muli sa muling pagkakataon at ating ipahayag ang tinakda ng salita ng Panginoon sa gabing ito. At hatest. At sa ating bigyang continue ang ating series nakaraan na pinamagatang ang anak ng tao, pag nahayag, magiging saksi ka sa tanda ng kanyang pagpaparito. Sa ikatlong yugto na tayo. No? Ang anak ng tao, pag nahayag,
magiging saksi ka sa tanda ng kanyang pagpaparito. Ang ating subtitle naman ngayon ay ito na, no? Hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila ang kanilang ibig. Gayon din naman ang anak ng tao magbabata sa kanila. No? At sa part 1 ito, at pinakita natin kung ano yung isang bagay test. Isang bagay ng isang pagpapakita kung ano ang anak ng tao. Ang anak ng tao, ang salita o mensahe na dumating. No? So, ayan ang dahilan, kaya pag dumating ang tanda ng panahon, ay ang karamihan, ay hindi rin makita ng lubusan ang anak, ang tanda ng kanyang pagpaparito o anak ng tao pag nahayag. Sabi ni Jesus sa Mateo, ano ang tanda ng kanyang pagpaparito? Mga lindol, mga gera, mga bagay na yan. So yung madali makita yun eh. Pero yung mga bagay na iba pa mga bagay na nakalihim doon, no? At ayun ang mga literal na mga kaganapan, no? Pero yung binanggit doon, no, na sinabi sa Biblia, no, na pinagpinatagal pang panahon, walang lamang maliligtas, no? At karamihan ng reliyon at karamihan ng mga grupo, kahit dito sa Love and Time, ang pag-unawa nila doon, mga lindol, mga sakuna, mga bagay na yun. At di ko nababasahin pa, nadaanan ko lang, at binanggitan na ng propeta, palagi ko naman binabasa sa inyo. Yung pagpinatagal ang panahon, walang lamang maliligtas na binanggit sa Bible, sa Mateo, bahagi ng tanda ng kanyang pagpaparito. No, dahil sa pag dumating na, ang matinding pagpukusa ng paghatid sa marka ng hayop. Napipilitin ng mga tao sa mga bagay na hindi naman dapat tanggapin. Ibig sabihin, bahagi iyon, natanda ng kanyang pagparito na hindi basta-basta makita ng inuman pag walang kapahayagan. Kaya nga sabi rito, ang anak ng tao pag nahayag, magiging saksi ka sa tanda ng kanyang pagpaparito. So, sinabi sa ibang kasalutan, no, na atin namin sa binasa, no, nasaan ang kaharian? No, tawag doon ay ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. At sabi sa ibang kasalutan din, no, ang pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos sila ay mga anak ng Diyos. So, yung anak ng tao, ang salita na yan, o banal na Espiritu, pag dumating yan, imposibleng hindi ka patnubayan, sabi pa ng talata, sa lahat ng bagay. No? At simulan natin dito sa Luke 21, sa 32, sabi rito, datapot mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit sa ukol sa buhay nito. So literal talaga yan, yung mga pagsusumakit sa ukol sa buhay nito. At dumating bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Di ba? Binasa ko lagi sa ulit niya, paulit-ulit na binabasa ko sa Mateo 3:10. No? Tawag doon ay, dahil tinanggap mo aking pagtitiis, ikaw naman aking ingatan sa pagsubok sa buong sanlibutan. No? At huwag mong hayaan agawin sa iyo ang iyong putong ninuman, no? Ang magtagumpay ay susulat ko sa kanya ang pangalan, no? So, makikita natin dito, no? May konekta dito sa talatang ito, no? Sabi ito, at ang mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating bigla sa inyo mga yaon gaya ng silo. So, pag nasilo ka, may ibibigay mo yung putong. Yung sabi doon, huwag mong hayaan may ibigay ang putong, no? So, pag naibigay mo ang putong, hindi ka mananagumpay. Huwag mo rin sasabihin na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At maraming mga ganyan mga simbahan na palagi kong sinasabi, na palagi nila binabanggit sa kanilang mga pulpito na sila pinili bago maitalagal sa libutan. Pero sabi ng Biblia, sa bunga mahayag kung sino sila. Pero hindi nila pinapahayag yun. Inililihim nila yun sa kanilang membro. At dahil hindi tinuturo ng pastor ang pagiging manifestation ng isang tunay na anak ng Diyos. No? Isa lang ang tawag doon, isa lang ang dahilan dyan. Sila mismo ay hindi nagtagumpay. No? Kasi maalam naman natin yan. Kung totoo, kung ayan hindi totoo, ay bakit maraming mga pastor na sumang-ayon sa markahan ng hayop sa ating panahon. Malinaw sinabi ng propeta, matinding pagpukusan na paghatid sa marka ng hayop. Yun ang connected sa Mateo 24 na tawag doon, sinabi niya doon na pag pinatagal pa ang panahon, walang maliligtas. Ngunit dahil sa mga hirap, papaiklin mga araw na yun. No? Pag naganap yun, na hindi na magtatagal, darating na ang Panginoon. Na-connecta naman sa sinabi niya. No? So, yun nga, no? Sabi rito,
No? At ang mga sabi nito, dapat mag-iingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok kayo ng inyong puso sa katakawan at sa paglalasing at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay nito. Di ba yan ang dahilan kung bakit hindi lang napansin na markahan na pala ng hayop yun dahil sa pagsusumakit sa buhay na ito. At dumating sa inyo bigla ang araw na iyon gaya ng silo. O, silo. So, ibig sabihin, pandaraya, no? Dinaya, no? Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat. Kaya tamang sinabi sa Revelation 3:10. Susubukin ko ang mga nanahan sa ibabaw ng lupa. Lahat mga nanahan sa ibabaw ng lupa. Connected doon, no? Susubukin ko dahil sa aking pagtitiis, ikaiingatan ko sa kapagsubukan sa buong sanlibutan. O sa lahat din yun, no? Kaya sabi dito, dumating bigla sa inyo ang araw na yung gaya ng silo sapagkat gayon darating sa kanila na nanahan sa ibabaw ng lupa. Oh. Lahat ng mga nanahan sa ibabaw ng lupa, dapat magpuyat kayo. Oh. So hindi ibig sabihin, hindi ka matutulog. Ibig sabihin, mapagpantay ka sa iyong panahon. Huwag mong hayaan ang iyong langis, ng iyong ilawan, mawala, mamatay. No? Magpuyat kayo. Kayo'y sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo makatakas sa lahat ng mga bagay na mangyayari. Yung salitang bagay na mangyayari, physical yan. Hindi yan spiritual. No? Oh, ang makatakas daw sa lahat ng mga bagay na mangyayari. No? Ibig sabihin, layuan mo yun. Kung ayun, mandaraya na, silo iyon, no? Nang markahan ng hayop, halimbawa, mga bagay na yun, layuan mo yun. No? Yan kasi ang pinaka-final tawag doon ng mga ganap na hindi napansin ng karamihan. Final, tawag dyan, final, ano bang tawag dyan? Event, no? Magaganap sa dulo ng panahon na dyan magkakaalaman kung sino ang mga tunay ng mga binhi o mga tawag doon, mga trigo at sino ang mga panirang damo. No? Na kailangan muna mangyari yan bago ang pag-agaw. No? Para malaman kung sino ang tunay na mga mananagumpay sa pamamagitan ng bunga niyaon. No? Sabi rito, no? Sapagkat gayon na lamang, sapagkat gayon na lamang sapagkat gayon na lamang sa kanila darating na nasa ibabaw ng lupa, dapat mag-ingat, dapat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo makatakas sa lahat ng mga bagay na mangyayari. So literal yan hindi yan spiritual. Sa lahat ng mga bagay na mangyayari upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So pag nangyari ang mga bagay ng hula na yon, kaya nga sabi, mapalad ang mga nagbabasaan, makikinig ng mga salita ng hula at tumutupad. Tuparin mo. Ibig sabihin, pag nangyari yun, tumayo ka sa katotohanan, huwag mong hayaan makuha ang iyong putong. No? Upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So ano bang anak ng tao? Sabi ng propeta, ang salita na dumating sa tao. Makatayo kayo sa salita. O makatayo kayo sa banal na espiritu na hindi niyo pinigyati yun. So makatayo kayo sa Panginoong Kristo Jesus. No? At ang salita, si Jesus Kristo, iisa lang naman yun. No? Kaya, yun, no? So, yan, upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So, pag nasilo ka sa iyong kapanuhunan, palagay mo nakatayo ka sa anak ng tao? Hindi po. No? Maaaring bukalan ng bibig mo yun, no? At maraming mga sinungaling na mga ministro at mga nag-aangking mananampalataya. Sa manifestation naman, pagdating ng silo sa mundong ito ay malayo sa kanilang bunga. No? Akala nila ang paglalakbay sa Panginoon, pag nakilala mo ang Panginoon, pagdating ng rapture, kukunin ka na. Meron pong kapagsubukan sa buong sanlibutan, huling pagsala. Kung mayroong pagsubok sa spiritual, sa individual, upang tingnan kung magpapatuloy ka sa hindi, meron din nalalaglag doon, no? Meron din kapagsubukan patungkol doon, no? Kagaya nito, no? Kailangan. Kagaya nito sa verse na to, teka lang. Ano? Sa Luke 8:6. Sa Luke 8:6 sabi ito, sa Luke chapter 6:8. Ating buksan. Sa Luke 6:8 sabi rito,
Tama ba to? No? Dito na lang. Sa note ko na lang kukunin kasi wala diyan sa ano ko eh. No? Sabi rito sa talata na ito, no? Dito sa may teka lang, hindi ko makita. Hindi ko nasama. Nakalimutan ko ilagay. Nabasa ko naman lagi dito yan, no? At tawag doon ay yung talata na kung saan may bini na nahulog sa dawagan at tatawag doon sa batuhan, mga bagay. Alam naman natin yan, no? Para hindi na tayo maabala. No? So may nahuhulog din sa pamamagitan na yung mga kapagsubukan daw, pagsusumakit sa buhay, o sa personal na kapagsubok. No? Pero itong pagsubok sa buong daigdig ay ito yung final na panala, no? Huling pagsala, no? Upang titingnan kung sino inagawa ng putong, no? Nasabi doon, upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. No? Bakit kailangan mangyari yon? No? Upang makatayo ka sa harap ng tao. No? Kagaya ng 10 dalaga na lagi ko sinasabi sa inyo, nakatayo ang dalaga na may mga langis dahil sila ay nagpuyat. Hindi sila nagtulog. Alam natin yung mangmang ay natulog. No? So, ayan ang tipo sa ating panahon. No? Sabi rito naman sa Acts 1:7 hanggang 8, sabi rito, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng panahon o mga bahagi. Sabi ito, bahagi ng panahon at tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapanahunan. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So may kapangyarihan pala pag dumating ang Espiritu Santo, ano mangyayari? Kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang, kasama na tayo rito, sa kaluhulihan hanggang hangganan ng lupa. So, pag dumating pala ang Espiritu Santo, no, ay magiging saksi tayo. No? So, ibig sabihin, malalaman natin ito dapat. Nakonekta naman na palagi ko sinasabi sa inyo, ang pinapatubay ng Espiritu Santo na sila ay mga anak ng Diyos. So, imposible may Espiritu Santo ka na hindi mamahayag sa iyo ang mga bagay na mga lihim at saka mga bagay na kasinungalingan ng gawa ng dyablo. No? Dito naman sa Acts 22:15, basahin lang muna natin yung ating front verse, pero meron tayo tutumbukin ayon sa ating part 3 na ating pag-uusapan ngayon. No? So, isa-isahin muna natin to, gapangin natin to hanggang sa matumbok natin yung ating bagong topic. Sabi dito sa Acts 22:15, sabi dito, sapagkat maging saksi ka niya sa lahat ng tao tungkol sa mga bagay ng iyong nakita at narinig. So ano raw pag naging saksi ka niya, pag dumating ang banal na Espiritu sa iyo, ano raw ang makikita mo? No? Ano raw makikita mo? Tungkol sa mga bagay na mga narinig, no? At nakita. So meron kang physical na makikita, meron ka ring personal na marinig. Kagaya na sinabi ko nakaraan, kasi connecting to sa ating pinag-uusapan sa part 1 tsaka sa part 2, kaya sinabi ko, kung may narinig ka na mensahe sa panahon ito, mabuti yun. Pero kung wala kang nakita sa panahon mo, ayun ang problema. No? Hindi kasi hiwalay ang pagiging saksi sa iyong nakita at narinig. Acts 22:15 mismo ang nagsabi, sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. So mayroon kang physical na makikita at mayroon kang mensaheng maririnig. Ayun ang pakakak, no? May ating pag-usapan yan, yung marinig mo. No? At yung mga lihim, mahayag sa'yo. Tapos yung mga lihim na yun, pag nahayag sa'yo, magiging saksi ka niya. At masasaksihan mo rin yun sa panahon mo kung paano ito nagaganap. No? Imposibleng tawagin kang nobya, tapos hindi siya pinapaalam sa physical, kung saan nakatago yung pera, saan nakatago yung mga bagay na dapat mong malaman bilang nobya o asawa. No? Ganun din. No? Mga secret place ng Diyos ay pinapaalam niya sa atin bilang nobya. No? Ganun din, pinapahayag sa atin mga lihim na mga bagay. No? Dahil sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng tao tungkol sa mga bagay na iyong
nakita at narinig. No? Bakit ka magiging saksi sa mga bagay iyong nakita at narinig? Dahil sabi rito sa John 16:13, gayon man kung siyang Espiritu ay katotohanan ay dumating, halimbawa dumating na sa iyo ang banal na Espiritu, papatnubayang kayo sa buong katotohanan. Buong katotohanan na? Buong katotohanan. Pag meron kayo ina-ignore sa salita ng Diyos, kahit katotohanan naman yun, halimbawa, yun na lagi tinutumbok natin Ayun ang nangyayari sa ating panahon na palagi tinatanggihan. Halimbawa, yung markahan ng hayop, nakahula nga Marami tinatanggihan yan No, na chip in the shoulder, na hinula ng propeta at matinding pagpukusan na pag-atid sa marka ng hayop. Bakit ka ba inuulit-ulit to? No? Kasi nagpapanggap sila na mayroon silang banal na Espiritu, nagpapanggap sila nobya ni Kristo, pero hindi naman sila pinapatubayan sa buong. Pag sinabing buo, lahat. Buong katotohanan. Ang salita ng Diyos, pag pinangaral yan, na may thus saith the Lord, kahit pinadaan pa yan sa propeta ng Diyos, hindi ang Diyos ang nagsasalita, hindi ang propetang tao nagsalita doon, kundi ang Diyos doon sa propeta. So, pag nagsalita ang Diyos doon sa propeta, may thus saith the Lord, yun, tiyak yun. So, pag nailabas yun sa bibig ng propeta, mga hula na yun, at kailangan nyo maganap. Mapalad ang mga nagbabasa at makikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga bagay na yun. Wala kang ibang gagawin, kundi kailangan mo lang tuparin yun. No? So, ngayon, paano ka naman makakatupad kung hindi ka naging saksi? Yun ang problema. No? Ngayon, paano ka makakasaksi kung hindi naman dumating sa iyo ang Espiritu Santo? Yun ang problema. Ayun yung usapin dyan No? Ayan ang problema rin. Isa pa problema, yung nagpapanggap na may Espiritu Santo pero hindi naman pala naging saksi sa buong katotohanan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng salita. Malinaw ang sinabi dito, papatnubayan kayo sa buong katotohanan. Gayon man kung siyang Espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan kayo sa buong katotohanan. Buong katotohanan, walang dagdag at walang bawas. No? Pag yun ay sinulita, lahat ng mga bagay lilipas na dapat ang kanyang salita hindi lilipas, katotohanan yun at nagaganap yun. May mga saksi. Saksi kami. Ba't hindi nyo nasaksihan mga bagay na yun? Ibig sabihin, yung iba sa inyo ay sa Acts 22:15, may narinig lang kayo pero hindi nyo nakita. No? Yun lang problema. May narinig lang kayo, hindi nyo nakita, kagaya ng topic natin nakaraan. Pinagbuksan yung ng pintuan si Jesus, nasabi niya doon, ako'y pagbuksan ng pinto, ako'y makakasalo nyo. No? Ang sabi doon sa kasunod na verse sa talata, hindi ko na babasahin para mabilis tayo. Ang magtagumpay ay uupong kasama ko. Iba yung kasalo at saka kasama ko. No? Doon mo na makikita yung sa ibang verse na talata na binasa ko nakaraan na kasama mo kami na uminom, nagsikain. No? To sasabihin mo lang na magsilay kayo. Kayo yung mga manggagawa ng kalikuan. Kasalo mo kami. Nagsikain, nagsiinom, kasalo lang. Kasi hindi ang kanilang inasam lang, yung makasalo lang si Jesus. Hindi nila inasam na makaupo kasama si Jesus. Magkaiba yung makaupo at saka kasalo lang. So ito mga to, nakarinig lang sila ng salita, pero hindi sila naging saksi. Bakit? Hindi naman ang banal na Espiritu. Pag sinabi ng banal na Espiritu, huwag niyong pipigatin ang Espiritu Santo hanggang sa karaw ng pagtubos. Huwag niyong pipigatiin. Kasi hindi siya magpapayag sa atin kung may mga makalikuan tayo. No? Baka malahininga ka. Kaya pagdating ng dapat may masaksihan ka sa panahon na kinakabuhayan mo, ay hindi mo nakita. No? Oo, nakilala mo ang Panginoong Kristo Jesus. Oo, tinanggap mo siya buong buhay mong tagapagligtas. Pero malahininga ka, kaya hindi pinahayag sa iyo ang buong bagay. No? Pero ang sabi dito, kung yung Espiritu talaga totoo, no, ay dumating, gayon kung siyang Espiritu katotohanan ay dumating, sabi dito, papatubayan kayo sa buo talaga, katotohanan. No? Plus ano pa, sapagkat hindi siya magsasalita sa kanyang sarili. Di ba? Di ba marami mga ministro ngayon na sila nagsasalita sa kanilang sarili, nag-i-interpret ng tungkol sa markahan ng hayop, kahit na-interpret na, sila maggagawa ng kwento para kung paano ito matutupad. No? May sarili silang may sarili silang aral kung paano ito matupad samantalang nakasulat na nga. No? Alam nyo, kaya tinawag ang propeta na mensahero, lahat ng mga hiwaga, binuksan na doon. Alam nyo, ang trabaho kasi ng 5 verse, kung tutuusin lang, pag babanggit ka na tungkol sa mga hula, papagtibayin mo lang dapat yun.
Oo, pag nagtuturo ka ng mga aral, pagpapatatag, pagpapatibay, pagpapasakdal tungkol sa mga aral ng Diyos, yun, pwede ka doon mag-connect sa Biblia, mga bagay na. Pero kung magtuturo ka tungkol sa mga hula, no, ay may pagkukunan ka dapat ng hiwaga. Kasi isa lang ang binigyan ng tawag doon. Isa lang ang binigyan ng binigyan ng tawag doon upang buksan ng hiwaga, no? Ang propeta lang sa ating panahon upang saysayin 'yun, no? So isa lang propeta sa bawat kapanahonan, kung magpapahayag ka pa, ibig sabihin ay nagbubukas ka ng panibagong hiwaga, sinabi nga tawag doon ay bubuksan na lahat ng hiwaga, no? At tatapusin lahat 'yun. Mamaya babasahin natin 'yan. So, pag nagbukas ka pa, ibig sabihin hindi ka pa kontento, hindi pa tapos sa'yo. No? So, sa ating panahon, yung hinulan ng propeta, bagamat binuksan na niya lahat ng mga hiwaga ng Diyos at nanghula na siya kung paano ito, pinula na siya sa darating, kung paano ito matutupad. At sabi niya doon, mamaya babasahin natin ng quote, no? Yun ay may susulat daw, may ilalagay sa tape, may ilalagay sa booklet, at dadaloy sa dulo ng panahon hanggang sa kawakasan. So, ibig sabihin, yung selyo na nabuksan na yun, dumadaloy pa rin ngayon hanggang sa pinakahuling binhi. Binuksan ang selyo, no? Tinapos na lahat ng hiwaga ng Diyos na kanyang sinaysay sa propeta sa Revelation 10:7, no? At ikaw na lang inahantay na mabuksan. Ayun ang tama. Hindi kayo magbubukas pa dahil hindi ka pa nakukontento sa binuksan. Hindi nyo pa nga iniintindi yung markahan ng hayop kung paano ito natutupad. Nakukulangan pa kayo sa iba. Magbubukas pa kayo ng ibang hiwaga. Yung hiwaga ng tungkol sa markahan ng hayop, tinatanggihan nyo nga. No? Hiwaga yun. Bakit? Akala nyo kasi ang marka ng hayop, pagtanggi lang ng salita, tatawag doon ay pag tumanggap sa Catholicism, hindi nyo alam. Yung religion, tsaka one world government ay nag-isa. No? At hindi religion ang magtutugis. No? Kaya tinawag na pamahala ng hayop, ibig sabihin may gagamit siya ng pamahala. Yun. Gagamit siya ng one world government para usigin ang mga tao, no? Upang dayain ang buong sanlibutan, no? At yun nga ang lihim. So, salamat sa propeta, no? Ay pinahayag sa atin mga bagay kung paano magaganap, no? Kayo, alam nyo rin. Ang alam lang nila, pag hindi kayo sumanib sa reliyon, sa Katoliko, hindi kayo makabenta, hindi makabili. Kala nila ganun lang yun. Tama yun, may kulang lang kayo. Yung one world government, sila ang kikilos, no, sa pamamagitan ng digitalization, kanya naman lahat yan, no? Sa Roma ang may-ari niyan, Mayaman ng Roma, inutusan lang yan mga elite na yan, upang ipatupad ang chip in the shoulder, no? At ano bang mayroon sa bakuna? Chip na, nanoparticle para konekta sa 5G. Ano bang mayroon sa 5G? Para konekta sa digitalization. Doon magaganap, hindi makabenta, hindi makabili, para maganap ang kasulatan ngayon. No? So, sino may akda niyan? Roma pa rin. Kaya nga sinabi ng Papa sa Roma, kung sino mang walang turok ng dosage, no, ay hindi makakapasok sa langit. Kailangan meron kayong tawag doon. Binasa ko na rin sa inyo yan, pinakita ko sa inyong resibo mula mismo sa tawag doon, kasulatan ng Papa sa Roma nung buhay pa sino yun? Francis pa, no? Noong 2020, no? Tawag doon ay sinali namin sa Tagalog yan, binasa ko sa inyo, sabi niya din, kahit anong kalikuan na gawin ninyo, ay hindi na raw tinitingnan ng Diyos yun, no, basta kumuha lang daw kayo ng bakuna, ay makakapasok kayo sa langit. Nawala kayo doon. Ayun ang sinabi sa 2 Thessalonians 2:11, no? Sa kanya pagpaparito ayon sa kahanghang tanda ng kasinungalingan. So, puro kasinungalingan, no? Kahit anong kalikuan lang daw, makakapasok kayo lang sa langit, samantalang sabi ng Biblia, no? Huwag niyo pagpagitiin ang Espiritu Santo hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Ano ba yung pagtubos? Yung makapunta sa langit o yung sa rapture, yung tawag doon, yung pagpaparito ng Panginoon. Ibig sabihin, ang kukunin niya, yung hindi mo pinigati ang Espiritu Santo o no spot of sprinkle. So sabihin lang ng Papa sa Roma, kahit anong gawin yung kalikuan, mga bagay sa mundong ito, hindi raw importante yun. Ang tinitingnan daw, kung sino ang may tumanggap ng kompletong dosage ng bakuna, siya lang makakapasok sa langit. So, ibig sabihin, malinaw siya may akda niyan. No? Kung gusto niyo makita ang katibayan niyan, puntahan niyo yung page ko, yung mga vlog doon, no? Nandiyan na yan sa pin, no? Na mayroong ebidensya dyan na mula sa Pope yung
sinabi niya na tawag doon yung resibo na yan, na doon pang mukha niya, tapos English pa yon, no? Yung 2020 yan, na post lang yan, tapos kinapi lang namin, no? Ng isang nag-expose niyan, no? Na yan ang announcement niya noong 2020, kasagsagan ng pandemya, no? Eh, mga Christian, mga end-time group pati na, no? Ay nakisangkot, hindi nila alam, ay sila pala ang tawag doon, nagpapanggap sila mga anak ng Diyos, nagpapanggap sila mga nobya ni Kristo, pero the same time, nobya rin sila ng Satanas. Eh, sumasangayong ka sa pandaraya eh. Patutot ang tawag dyan, no? Pangangalun niya, no? Nang kagayang binasa nating nakaraan, no? Na hindi kayo, tawag doon, na hindi kayo pwede at the same time, no? Tawag doon ay maglingkod, no? Sa pagiging patutok, no? Kung ano kayo, ibig sabihin, kayo'y mga bahagi ng patutot, no? So, hindi nyo pwedeng gawing dalawa, no? Kung ayan ang pinaglilingkuran ninyo, yun kayo, no? So, nga naman, paano sila makapagdaya kung hindi sila magpapanggap na Kristiyano? Kaya yan dahilan. Maraming kasangkapan sa Satanas ngayon sa loob ng mga simbahan, relihiyon, pati na dito sa loob ng end time. Para imbis na gawin instrumento ng Diyos para sa kaligtasan, sa rapture, no? Ginagamit lang ang salitang rapture, mga pinili bago maitatag ang salibutan, no, na ina-announce sa simbahan. Pero pagdating ng pandemya, hinayaan nila tumanggap ng marka ng hayop o bakuna. Ibig sabihin, nagtatago lang sila sa anyong kabanalan, pero tawag doon, ginamit silang kasangkapan ng dyablo para maling lang ang kanilang membro o mga tao para madaya ng markahan ng hayop. Kita nyo, tuso si Satanas, no? Nagtatago siya sa mga simbahan, no? Hindi siya makapagdaya kung hindi niya gagawin yan. No? Kaya, hindi na kailangan makilala mo pa yung si Pope Francis, maging close mo pa, maging best friend mo pa. Hindi na kailangan sumalib ka pa sa Katoliko. No? Kung ikaw may espiritu ng mga ngalunya o patutot, automatic yan, kikilos ka ng pagiging patutot. At sa bunga mo, ang sinasang-ayunan mo, ang marka ng hayop, hindi pala marka ng Diyos. No? Kikilos ka ng mga bagay na sa physical mo, sa isip at sa puso mo, hindi mo naman kakampi ang Papa sa Roma, o Katoliko, pero sumasang-ayong ka sa kanilang sistema. Ayun ang problema. Bakit? Yan ang ikikilos mo eh. No? Nakagaya sinabi ng propeta eh. No? Na tawag doon ay ikaw ay magiging sunod-sunuran na lang sa kanila. No? Ikaw ay magiging tawag doon, ay lagi ko binabasa. No? Tawag doon, hindi ka na makakalabas doon. Ikaw ay magiging tawag doon ay magiging tawag doon ayaw ko kasi magulo yung line out ko eh, no? Sunod-sunod sa kanila, no, magiging ikaw ay magiging instrumento nila upang magikayat ka pa na madaya ang iyong membro, no? Pero ang sinabi rito sa John 16:13, gayon man kung siyang espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat di siya magsasalita mula sa kanyang sarili. Ang mga bagay na kanyang narinig. So, may narinig tayo, bagamat tayo pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, pero mayroon tayong papakinggan. Yung inatasan ng minsahero sa huling araw na ito. No? So, sabi rito, kanyang narinig, at ito ang kanyang sasalitain. So, magsasalita ka, magmiminsahe ka rin naman, no? Mangangaral ka rin naman, pero yung iyong ipapangaral ay sa pamamagitan din ng iyong narinig. No? At kanyang ipapahayag, ano pang papahayag mo pag nangaral ka? Ang mga bagay na magsisidating. Ang mga bagay daw na magsisidating. So pag ikay nangangaral na hindi mo pitinuturo yung mga bagay na nagsisidating, ay may problema sa iyong pagiging ministro. No? Maraming ganyan, no? Mangangaral sila, pero tawag doon, nagsasalita na sila sa kanilang mula sa kanilang sarili at pinapahayag pa nila yung mga bagay na tawag doon na dumating na, no? O yung darating pa. Ayaw nila sa gitna, no? Na nagsisidating, no? So sabi rito sa Luke 12:54 sa 56, sabi rito, sinabi rin naman ni Jesus sa mga anak, sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapal ang lupa sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. Ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan at sinasabi ninyo, iinit. At ganun nga, mapagkunwari. So,
Sinaway siya, mapagkunwari kayo. Parang ganun ba? Marunong kayo umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi nyo naunawaan ang tanda ng kasulukuyang panahon? Ano raw? No? May mga tao na tumitingin sila ay nagigera na, nalindol na, malapit na bumalik ang Panginoon. So, tumitingin sila sa palatandaan nga, no? Pero yung tanda ng kanyang panahon, hindi nila makita. No? Ano ba yun? Mayroon din munang mensahe. No? Yung tanda ng anak ng tao at yung tanda ng kanyang mensahe sa ating panahon. Kasi sinabi rito sa Acts 22:15, no? Mga bagay na iyong nakita at narinig. So may physical na iyong makikita, mayroon din physical na iyong marinig. No? Sabi rito, at kung umihip ang hangin, sabi rito, bakit hindi nyo naunawa ng tanda ng kasulukuyang panahon? Yun nga, no? So dito naman sa Matthew 16 sa 1, sa 4, sabi rito, at nagsilapit ang mga Pariseo at mga Saduceo at tinutukso siya ng kanyang nagsisihiling na sila'y pagpakitaan ng tanda ng mula sa langit. So nanghanap sila ng tanda mula sa langit. Sabi dito, dapat siya sumagot. Sa kanila sinabi, sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bumubuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula at ang umaga ngayon ay umuunos sapagkat mapula at kumikilimlim ang langit. Kayo'y marunong magkakilala sa anyo, sa langit. May mga ganyan, di ba? No? Nalala ko lang sa Facebook, may mga nakakita lang sila, pumupula ang langit. No? Ano kaya ibig sabihin nito? Malapit na bumalik ang Panginoon. Mabuti yun. No? Napapansin mo na may mga palantandaan, pero mayroon pang pinakatanda na dapat mong malaman. Ang salita. No? Ayun ang pinakamahalaga sa lahat, ang salita. No? Tapos, bahagi lang yun nakikita mo ng mga madaling mapansin. Pero, ang sabi doon na binasa natin, lahat ng bagay, yung binasa natin ito kanina, no? Pag ang Espiritu ay dumating, buong katotohanan, papatnubayan kayo sa buong katotohanan, no? O, sapagkat, papatnubayan kayo sa buong katotohanan, buo, no? Sa lahat ng buong katotohanan, papatnubayan din kayo sa ibang talata pa sa lahat ng mga bagay, no? Ipapaalam at magiging saksi kayo, no? No? Sabi rito, dapat siya sumagot sa kanya sinabi at kinapuna. Sabi ito. Sana yun? Marunong kayo mag-unawa, magkakilala sa anyo sa langit at dapat hindi nyo nakikilala ang tanda ng panahon. Ang isang lahing masama at mga ngalyon niya ay umahanap ng tanda at hindi siya binibigyan ng anumang tanda kundi tanda ni Jonas at siya ay iniwan, siya ay yumaon. No? Makikita natin dito, no, sa isa pang verse sa Luke 17:22, no, na itong sinasabi, sabi rito, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang araw na hangaran ninyo makita isang araw ang anak ng tao. No? So, ayan na, binibigyan na tayo ng tawag doon, babala sa ating panahon, na maraming maghahangat na tao na gusto nila makita ang anak ng tao. Kaya nga sinasabi, malapit na bumalik ang Panginoon. Malapit na mag-rapture, na para bang piling nila, matapos na yung kompromiso ang salita ng Diyos, makikita nila ang Diyos harap-harapan. Makikita nila ang Panginoong harap-harapan. No? Yan. Maraming maghahangad sa rapture, maraming maghahangad sa kanyang pagpaparito. No? Oh. Na talagang pinanghawakan nila na pagdating ang rapture, makikita namin ang Panginoon harap-harapan. No? Ayun lang kanila. No? Sabi at sinasabi sa mga alagad, darating ang araw, hangarin ninyo makita isa sa mga araw anak ng tao at hindi ninyo makikita. So hindi talaga makikita at sasabihin nila sa inyo, narito, dahil sa palatandaan nakikita nila sa mga physical, no? Ang sabi nito, kayo magsisiparoon ni magsisisunod man sa kanila. Sabi ito, huwag kayo magsisiparoon ni magsisunod man sa kanila. Sapagkat gaya ng kidlat, pagsiklap ng buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. So meron palang anak ng tao sa kanyang kaarawan. No? So akala nila yung anak ng tao, yung sasalubungin tayo sa alapaap, yung rapture, no? At sa physical naman yun, na pag-agaw, pero meron siyang kaarawan. No? No? Yung kaarawan ng anak ng tao, yung araw ng Panginoon. No? Sabi pa nga sa Malakias 4:7, baka saktan ko ang lupa sa araw ng Panginoon.
No? Kailangan aking, tawag doon, sinabi doon, no? Aking ipagbalik loob ang mga anak sa magulang. Baka saktan kong lupa. No? Sa kaarawan ng Panginoon. No? So, ano ba nangyayari ngayon? No? Tingnan nyo kung ano nangyayari sa ating panahon ito. No? So, sabi ito, yan. Sabi niya? Sabi ito, kabilang panig ng silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Dapat kailangan muna niya magbata ng maraming bagay at itinakwil ng lahing ito. So, itinakwil din siya. So, yung kaarawan na to, no, ay mensahe to na itinakwil. No? Itinakwil ng lahing ito. Kung paano nangyari sa kaarawan ni Noe, ay gayon din naman mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao. So, meron siyang itinakwil. Ano ba nangyari ngayon? Pag nagbibigay tayo ng babala tungkol sa marka ng hayop, pinagtatakwil nila. Bahagi yun ng anak ng tao, mensahe yun. No? Na nahula ng propeta. Sino ba nang hula yan? Yung mensahe ng anak ng tao. Sa huling araw na to. So, naganap ang physical na marka ng hayop. Ano ba ginagawa nila? Binibigyan sila ng babala, like sa panahon ni Noe, para hindi sila mapahamak. Ano ginagawa nila? Tinatakwil nila yung babala na yun. No? Pareho talaga. Sabi nito kung paano nangyari sa kaarawan ni Noe, ay gayon din mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. No? So, ganun nangyayari. No? Pag nabibigay kayo ng warning, itinatakwil lang ang salita at pinagtatawanan at tinutuya-tuya lang. No? Balikan natin sa taas. No? Sabi dito, no? Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Dapat kailangan mo na magbata ng maraming mga bagay at itinakwil ang lahing ito. Kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din ang mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao. So may kaarawan siya. No? Yung anak ng tao, alam natin yan, si Jesus Kristo, at sa anyo ng salita. No? Sa panahon natin. No? Sa anyo ng mga lihim na nahayag. Mga hiwaga ng Diyos, no, na binuksan sa ating panahon. At babalaan ka nun at bibigyan ka ng patnubay para makita mong panahon na kinakabuhayan mo. Pero dahil sila ay tawag doon ay walang pananampalataya sa Diyos, ay tinatakwil nila ang salitang iyon. At ganun nga nangyayari sa ating panahon. No? So, iyon, malinaw, no? No?